Good morning. First time vlog. Hindi ko alam paano magsasalita kaya sa kotse ko. Yun. So first vlog natin is itong sasakyan ko. Kasi marami nag-wonder bakit BRV ang sinetap ko after ko manggaling sa Jazz. So to give you an insight, kaya ako nag-BRV to replace my Isuzu MU-X. By the way, traffic guys, kaya ako nag-vlog. To replace my Isuzu MU-X dahil bigat na ako sa steering wheel niya. So, kaya ako nagpalit para mas madali makapag-drive, makapag-park. At the same time, madali siya isingit kahit saan. Hindi kasi katulad ng MU-X, sobrang bulky. Yun nga lang, dahil sa kalokohan ko, instead na i-retain ko siya sa mataas niya na height, nag-opt ako na i-lowered siya. Dahil nga galing ako sa Jazz na maganda kapag naka-lowered. So, ayun. Binili ko siya without any test drives. Tinanong ko lang sa tita ko, maganda ba yung BRV, kung kumusta feedback. Then, ayun. Medyo nagsisi lang ako kasi hindi ko kinuha yung V-Variant or yung VX na kasunod kasi parang nanghinayang ako sa 250k difference nila before. Yun pala, sulit din kasi black interior, leather seat, leather steering, folding side mirror. Pero wala na, nandito na kasi thinking ko nun, yung 250k mabibili ko na ng mags, ng ono, ng abubot. So, ayun. Sinagad ko na lang sa abubot. So, ayun. Dito tayo sa interior. Pakita ko kung yung mga in-add up ko dito sa MU-X. Ay, sa MU-X tuloy. Sa BRV. Na mga somehow necessity. Kasi para mapunan yung mga drawbacks ng unit mismo. I think for all variants to. Hindi lang sa S variant. Ito yung unang-una, oil temp, na notorious ang Honda na wala sila lahat ng oil temp. Yan, nag-Defi ako na N2 ba to? Hindi ko alam. Defi N2 na kulay blue, tapos ready na sandwich plate. Guys, please, kung mag-gauge kayo, wag kayo magpepeg. Ang dami ko nang kilala na nasiraan ng gauge, mali ang reading kapag peke ang sensor. 3.5 to 4.5 lang ang original sensor. Huwag niyong different sa sensor. Huwag kayo magsha-Shopee. Yan. Tapos ito sa side OBD na blitz. Ito okay naman siya kasi direct sa OBD. Nare-rate niya is volt, water temp, saka air intake temp. Pero make sure na kukunin nyo yung new version na kasi yung first version nito ang dalas magloko. Pero yung difference ng first version is yung OBD cable lang. So, check nyo na lang. Saka kailangan nyo siyang i-repin. Hindi pwede na pag binili nyo, nakagitna lang lahat ng pin. May instruction manual yun, sundin nyo. Blitz to, na 511R ba? Parang ganun. Pero Japanese language yan. So, JDM, translate na lang. Next upgrade is itong CarMate na dati 240mm ang gamit ko kaso parang nabibitin ako, so nag 300mm ako kasi sobrang liit ng rear view ng BRV. Then next, ayun, yung blue lens na side mirror. Yan, kasi yung side mirror na yan, nako, sobrang liit as in ng stock ng BRV. Ito, I got it kay Sir Jem Resurrection ng Pads. Lang, parang 2.5 ba? 3.5, parang ganun. Blue lens na siya, anti-glare, saka yun nga, mas wider. Diyan talaga ako visit sa BRV V4 na wala pa yan. Ang hirap i-view. Tapos ano pa ba yan? Yung nasa speaker ko is focal separates, focal auditor. Kinuha ko lang yan sa Jazz ko kasi naka-sound system na yung Jazz ko. So sayang naman, hindi naman siya mabibenta na malaki kahit sobrang laki ng ginastos ko. So, nilipat ko na lang.
yung amplifiers, tapos nagpalit na lang ako ng separates. Tapos yan, head unit, ito medyo katangahan tong ginawa ko, sorry for the word. Kasi kala ko nung una, nabaha yung BRV ko. Yun pala, may leak lang sa may deadening kasi nabutas yung isang portion. So, kala ko nabasa yung ano ko, yung anong tawag dun, yung basta yung sa amp, yung pantono, TSP. Yun pala, hindi pala siya basa. May nabunot lang na wire. So yun, nagpalit ako head unit, Pioneer. Pero good thing, wireless na siya. Saka maganda lang kasi pag naka-head unit ka, halos di mo na kailangan mag-TSP. Though iba pa rin yung naka-TSP. Pero kung average user ka lang, pwede na yung tuning capability ng Pioneer. Ito yung pinakamura ata nilang wireless CarPlay. Ayan. Tapos dito sa steering wheel, itong Haze Pro emblem, para lang bluish look. Tapos itong mga abubot mo, nice. Tapos syempre, shoutout sa Wild Boys of JDM Underground. Yan, mga naka-appreciate sa build ko. Thank you guys. Solid nung run. Yan, naka-recaro siya. Ito naman, hindi naman to necessity, pero parang naging necessity na rin kasi yung upuan ng BRV na stock sa hita, na lalo na sa malalaking tao katulad ko, medyo bitin yung upuan. So nagpalit ako nito, mas naging comfortable. Pero ito, yes, kinuha ko na lang sa Just ko before. So ayun, kinabit ko. Wala siyang railings, kinostom lang siya ng trusted mechanic namin na si Mike ng 14km Garage. Yan, magaling mag-custom yun si Mike. Dapat spoon talaga yan eh, kaso hindi na magawa ng paraan ng bracket. So yung Recaro na lang ang kinabit namin. Tapos ayun lang naman dito sa interior. Check natin sa engine bay mamaya, saka sa labas yung mga visible na upgrades na ginawa